We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Patay ang 23 anyos na lalaking nakamotorsiklo matapos mahulog sa tulay sa Batangas City. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Yung pong kanyang lamig sa amin, lahat ng problema po dahil sa akin niya. Maming sa kanya. Hanggang alaala na lamang daw sa masasayang araw nilang mag-ina ang babaunin ni Aling Fermina matapos masawi ang kanyang bunsong anak na si Albert Zara, ang 23 anyos na anak na namatay matapos sumalpok sa concrete barrier at mahulog sa tulay sa barangay Dumuklay, Batangas City pasado alas 5 ng umaga kahapon. Nawalan daw ng kontrol sa kanyang minamanehong motorsiklo ang biktima habang binabagtas ang palusong na bahagi ng bypass road. Ayon sa pulisya, patungo sa Sitio Ilayan ng nasabing barangay ang biktima nang mangyari ang aksidente. Yung sa daan ay medyo yung pababa na madulas. Tapos walang ilaw doon, walang street light kasi nga ginagawa pa yung kalsada. At the same time may barik na kaunti, yung mainom na kaunti yung tao. May posibilidad po na medyo may kabilisan din. Kasi yung niya ng gulong, pinagdaanan ng gulong doon sa pinangyarihan, ay talagang may indikasyon na mabilis yung takbo niya. Pero sabi ng kapatid ni Albert na si Florentino, hindi nakainom ng alak ang kanyang kapatid noong araw na mangyari ang insidente. Hindi naman po nandito rin kita namin. Punta po sa planta sa aming pinagtatrabahuhan. Hindi mo po masyado mag-iinom pati yan eh. Siguro mabilis gawa ng pababa yun eh. Tapos minsan nantok. Hindi na nadala pa sa ospital ang rider dahil wala na itong pulso nang tingnan ng rumesponding CDRRMO ayon sa pulisya. Labis naman ang paghihinagpis ng inang si Fermina sa sinapit ng bunsong anak. Hindi na po kami nakulang sa kanya pagmamahal at pag-alala. Sana po matanggap siya sa kanyang paruroonan. Paalala naman ng pulisya sa mga motorista. Kung kayo ay magmamaneho, kahit anumang sasakyan, at kayo ay nakainom, ang aking advice, magpahinga muna doon sa pinag-inuman. At pagka talagang kaya na, tsaka po mag-drive para po maiwasan natin ang hindi inaasahang mga aksidente. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, sa ikatlong linggo ng Enero, diretso po ang oil price hike na ating aasahan. May posibleng taas presyo na 90 centavos hanggang 1 peso o higit pa sa kada litro ng gasolina at diesel. Habang sa kerosene, may posibleng price hike din na 20 centavos per liter. Dahilan daw ng diretsong oil price hike ang tensyon sa Red Sea, kung saan naantala ang biyahe ng mga petroleum product dahil sa girian sa pagitan ng Amerika at Houthi movement. Apektado nito ang presyo, demand at supply ng produktong petrolyo. Wala pa ring sumipot na Alan De Castro sa Batangas Prosecutor's Office para sana sa ika-4 na preliminary investigation sa kasong kriminal na kanyang kinahaharap hinggil sa pagkawala ng guro at beauty pageant contestant na si Catherine Camilon. Ngayong araw sana inaasang magpapasa ng komento ang panig ni De Castro at kanyang driver bodyguard na si Jeffrey Magpantay hinggil sa reply affidavit at motion to inhibit sa Batangas Prosecutor's Office ng pamilya Camilon. Posible raw na internal communication na lamang sa pagitan ng panig ng De Castro, Magpantay at pamilya Camilon at ng Piskalya ang magiging usapan ayon sa CIDG 4A.
Wala pang tugon sa mga text at tawag ng news team ang mga abogado ni De Castro hinggil dito. Ipinarada ang nasa 20 karosa kabilang imahe ng Patrong San Sebastian sa kapistahan ng Lipa City. Tunghayan yan sa report ni Denise Abante. Masaya, maingay at makulay ang idinaos ng Grand Flow Parade sa Lipa City nitong weekend bilang bahagi ng pagdiriwang sa kapistahan ng lungsod. Mahigit 20 float o karosa ang pumarada sa ilang pangunahing kalsada na dinaluhan din ng mutya ng Lipa. Bukod sa mga bulaklak na idinisenyo sa mga karosa, bida rin ang Lipa City marker, simbahan at imahe ng San Sebastian na siyang patron ng lungsod, Birheng Maria at syempre pa ang ipinagmamalaking lomi ng Lipa. Kumpara sa mga nakaraang taon, mas kakaunti ang mga float na pumarada ngayong taon. Mga previous parades na umaabot tayo ng 250 to 300 na nagpa-participate, ito ay sinasala ng Fiesta Executive Committee at ang inaalaw lang natin ay yung magko-conform sa standard na isinet natin. So hindi natin kailangan ng napakarami, ang kailangan natin ay magaganda. Hindi rin syempre mawawala ang banda na mas nagbigay buhay sa parada sa masasaya nilang tugtugin. Pero bukod sa kasiyahan, hindi rin matatawaran ang debosyon ng mga residenteng nanood. Gaya ng 65 anyos na si Aling Vilma na dala-dala ang kanyang rosaryo na nag-abang sa parada at imahen ni San Sebastian. Ang pamilya ko laging malusog, mga apo. Bigyan ng magandang buhay. Para sa mga apo, pamilya. Masaya. Maganda. Nag-abang din sa parada ang residenteng si Patrick kasama ang kanyang mga anak na sabik manood ng parada. Sabik talaga lahat ng Tagalipa kasi alam nyo naman, ang tagal-tagal na ganito, like wala talagang ganap. Tapos ito, biglang may parada na tulad nitong bunso ko, 3 years old to, wala talaga tong napapanood na parada, walang fiesta. Pero ngayon, sabik na sabik, tatakbo na nga siya. Sa kabuuan, naging matiwasay ang pagdiriwang ng kapistahan sa lungsod dahil na rin sa mahigpit na pagbabantay ng otoridad sa seguridad. Viva San Sebastian! Happy Fiesta! Ito po'y ginagawa natin in honor of our patron saint, San Sebastian. At pinaghandaan talaga namin. Ang hirap lampasan ang naging preparation ng city ngayon. Very welcoming ang mga taga Lipa City. Nakiisa rin sa selebrasyon ang tropa ng Balitang Southern Tagalog, kabilang ang inyong lingkod, si Paul Hernandez at si Ace Medrano na mainit ang tinanggap ng mga Lipeño. Si Paul Hernandez, hindi po namin kayo. Tuloy na ako ang 5-10, Balitang Southern Tagalog, and then with this then GMA Regional TV sa GTV, Channel 11. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, January 23, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Calaca at sa mga bayan ng Balayan, Lian, Tui at Nasugbu, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Samantala, sa ilang bahagi ng barangay na Tipuan, Nasugbu, Batangas, magkakaroon din bukas ng panandali ang pagkawala ng supply ng kuryente. Bunsod ng pagbibigay daan sa pagbubuhay ng bagong power transformer at paglilipat ng load, kalinsabay ang paglalagay ng mga poste sa midspan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang babaeng may lending business ng pagbabarili ng mga hindi pa nakikilalang sospek sa Santo Tomas City, Batangas. Ang kasama nito, sugatan. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Patay ang 44 anyos na babaeng negosante na lula ng minamanehong SUV matapos pagbabarili ng mga lalaking sakay ng motorsiklo sa bahagi ng Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas pasado 1:00 ng hapon kahapon. Nagtamo ng mga tama ng bala ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima na agaran nitong ikinamatay. Sugatan naman ang kasama nito na tinamaan ng bala ng baril sa kanang binti. Ayon sa pulisya, pauwi na raw sana ang mga biktima nang mangyari ang pamamaril. Bigla na lang pong overtake ng isang motorsiklo na may lula na dalawang unidentified personality. Pagka tapat po dun sa driver side,
bigla na lang pong pinagbabaril po yung driver ng sasakyan at nadamay po yung passenger niya na tinamaan po sa binte. Patuloy pang nagpapagaling sa pagamutan ang kasama ng negosyante ayon sa pulisya. Ang mga suspect mabilis umanong nakatakas sakay ng motorsiklo matapos ang pamamaril. Ang gulong may kinalaman sa lending business ng nasawing biktima ang tinitingnang motibo sa pamamaril ayon sa pulisya. Ito na yung tinutumbok actually ng investigation namin kasi may mga pautang po malalaki itong biktima at accordingly, bago po nangyaring insidente, meron pa pong pinuntahan na isang lugar sa Barangay San Jose kung saan yung pinuntahan po nila yun yung binebenta ng isa sa mga nagkakautang sa kanya na kanya pong nireremata na po, kinukuha na po actually yung property dun sa pagkakautang po nung isa sa perso sa pintas na po namin ngayon. Kasalukuyang gumugulong na ang backtracking sa mga CCTV footage na posibleng nakahagip sa pagtakas ng mga suspect. Sinusubukan pang mahinga ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Yun nga, makapagmatsyag po tayo, huwag po tayong maging kampante, lalong-lalo na po pagka ang ganitong klase na business ay nagkaroon na po ng mga heated arguments. Mas maganda po gawin na lang sa legal na pamamaraan, mapag-ingat at mapanuri nga po dun sa mga kausap din. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa bisa ng Proclamation No. 453 na permado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin, idineklara ang February 9, araw ng Biyernes, bilang special non-working holiday sa buong bansa para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa Malacanang, layon itong mabigyan pa ng mas mahabang araw ang taong bayan na magkaroon ng long weekend sa pagdiriwang ng mismong Chinese New Year sa February 10, araw ng Sabado. Nakasaad din sa deklarasyon ang pag-aatas si Department of Labor and Employment o DOLE na magpalabas ng circular para maipatupad din ang kautusan sa pribadong sektor. Sa inilabas na pahayag ni Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, 3 sa 11 munisipalidad sa lalawigan ang may naitalang kaso ng African Swine Fever o ASF. Kabilang dito ang Sitio Danlog at Sitio Balingaso sa Barangay Monteclaro sa Bayan ng San Jose, Sitio Amalingwan sa Barangay Manoot sa Bayan ng Rizal at sa Sitio Buboy, San Vicente sa Bayan ng Santa Cruz. Ang mga nagpositibong alagang baboy sa ASF ay kaagad na isinailalim sa culling at ibinaon alinsunod sa Department of Agriculture. Pinakiusapan ng otoridad ang mga hog raiser na nasa loob ng 500 metrong layo mula sa unang positibong kaso ng ASF sa mga nasabing lugar na kusang loob na ibigay sa mga otorisadong opisyal ang kanilang alagang baboy. Ito ay upang mapigilan ang pagkalat ng ASF sa lalawigan. Patuloy naman ang mga otoridad sa pagkuha ng mga blood sample sa mga alagang baboy upang makatiyak na ligtas ang mga ito sa sakit. Pinaiyak ni Ultimate Star Jeneline Mercado ang mga manonood ng Love, Die, Repeat. Samantala, grateful si Jasmine Curtis Smith sa mga nakatrabaho sa asawa ng asawa ko. Narito ang report ni Hazel Alviar. Sa pilot week pa lang, bumuhos na ang luha ni Jeneline Mercado sa Love, Die, Repeat. Nangyari na kasi dito ang hindi inaasahan ni Angela ang kanyang karakter sa pagkamatay ng kanyang asawang si Bernard na ginagampanan naman ni Zian Lim. Marami ang humanga sa kanyang pagbabalik telebisyon dahil sa ipinakita nitong husay sa pag-arte at tunay nga raw siyang ultimate star. Grateful naman daw ang asawa ng asawa ko star na si Jasmine Curtis Smith sa kanyang mga nakatrabaho sa serye. Magandang oportunidad daw na nakatrabaho niya ang dalawang direktor dahil bukod sa kanilang direktor na si Lourdes Guillen, kasama rin nila ang veteranang aktres at direktor na si Gina Alahar na gumaganap bilang kanyang ina sa serye. Kwento pa ni Jasmine na lito raw siya sa mga linya niya para sa isang eksenang gagawin dapat nila ni Gina at nang marinig siya nito habang nag-e-ensayo ng mga linya ay nilapitan siya ng veteranang aktres at tinulungan. Patuloy na subaybayan ang asawa ng asawa ko gabi-gabi sa GMA Prime. Samantala, magtagumpay kaya si Chief Ricarte sa pag-aresto kay General Policarpio at tuluyan na ngang nagkaayos ang magkaibigan. Pero si Paeng, malaki ang ipinagtataka sa husay ni Elias sa paggamit ng baril. Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Binabalik-balikan sa Lipa City ang ice cream na gawa sa pinagmamalaking kapeng barako ng mga Batanggenyo. Ating tikman sa report ni Denise Abante.
Kapag Batanggenyo, unang tatatak niyan sa'yo ang Kapeng Barako. Pero sa Lipa City, ang ipinagmamalaking Kapeng Barako malalasap with a twist. Introducing Kapeng Barako Ice Cream. Ideya ito ng magkakaibigang Teddy, Neri, Joshua at Kobe. Noong mag-pandemic daw nang maisipan ng magkakaibigan na buhayin at gawan ng kakaiba at pangmasa ang family business ni na Teddy na matagal nang natigil. Gusto ko po itong ipagpatuloy para at least yung makilala yung family business. At saka ngayon po gusto ko po makilala kasama po na aking mga kaibigan. Parang madalang lang yung mag-infuse ng ganong flavor po, which is yung Kapeng Barako. Pero paano nga ba ito gawin? Unang pakuluan sa tubig ang Kapeng Barako ng 5 minuto. Palamigin muna ito habang inihahanda ang pre-made cassava mixture at milk mixture na siyang paghahaluin hanggang sa maging frothy o mabula ang texture ng ice cream base. Lagyan ng yelo ang balsa na paglalagyan ng grapinela o ang lalagyan ng hahaluing ice cream mixture sa ice cream mixer. Maglagay din ng asin sa labas ng grapinela. Para po at least ma-preserve or maano po yung texture at mas maganda po yung kalabasan ng paggagawa po ng ating ice cream na produkto. Matapos mailagay sa ice cream mixer, pwede nang haluin ang mixture ng cassava at gatas. At sa loob ng 15 minuto, meron ka ng ice cream base. Ilipat ito sa ice cream cooler ng 20 minuto para tumigas. At pagkatapos nito, pwede nang ihalo ang pinakuloang Kapeng Barako sa ice cream base. And voila! Ang Kapeng Barako ice cream matitimusa na. Bata man o matanda, sarap na sarap sa timpla ng Kapeng Barako flavored ice cream. Masarap po. Coffee po. Masarap siya. Hindi siya masyadong matamis. Hindi katulad ng iba nakakasakit ng lalamunan. Okay na okay. Parang alternative kung ayaw mo naman ng coffee na mainit. Oo, malamig naman na para kung saang weather ay mainit, ma-alternative natin tong ice cream na coffee flavor. Paborito daw ng 6 na taong gulang na si Phil Andrew ang ice cream, kaya naman hindi niya ito pinalampas at hindi lang isang order ang kanyang naubos. Masarap po. 2 po. Bakit 2? Busog na ikaw. Iyon. Ibinebenta ni na Teddy ang kanilang Kapeng Barako ice cream sa halagang 690 pesos per galon. May nakalagay na rin sa cone na mabibili ng 35 pesos. Pero online pa lang daw muna sila kumukuha ng order dahil kakaunti pa lamang ang kanilang manpower. Pero plano na rin daw nilang magtayo ng iba pang branch para mas maraming makatikim ng kanilang produkto. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante. Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, bukas, araw ng Martes, January 23, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Tanawan at sa bayan ng San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, bunsod ng row clearing ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nasa kustudiya na ng pulisya ang 3 sospek sa pagpatay sa dentista at barangay Kagawad sa Calapan City Oriental, Mindoro. Ang pinaslang na dentista inihatid na sa kanyang huling hantungan. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang araw matapos ang pamamaslang sa kilalang dentista at barangay Kagawad ng San Vicente Central, Calapan Oriental, Mindoro na si Dukting Bolor, hawak na ng pulisya ang 3 sa umunoy nasa likod ng krimen. Ayon sa Oriental Mindoro Police Provincial Office, unang sumuko ang isang 16 anyos na binatilyo. Ang kapatid umano ng menor de edad na sospek ang nakapansin sa mga alahas na nasa kamay nito. Tinanong daw ito kung may nalalaman sa pagkamatay ni Dukting, saka umami ng sospek. Itong kapatid niya ay parang nagwo-work doon sa staff ni Piskal Hoya. Ang ginawa niya ay pumunta siya doon at humingi ng tulong. Ito nga si Piskal Hoya ay in-inform yung ating COP at agad-agad naman na pinuntahan ng ating COP yung bahay. Umabot sa 25 piraso ng iba't ibang uri ng alahas ang nakuha ng mga otoridad mula sa sumukong sospek. Nung nag-inventory sila, nakita ay 23 na alahas.
At nung dinanala nga nila doon sa istasyon na, nung iniimbestigahan na, nakita pa uli yung dalawa kasi nakasingit doon sa bag. Sa pagtatanong-tanong ng pulisya sa binatilyo, natunto na rin ang dalawang umano'y kasama sa krimen. Natukoy rin ang ilog na sinasabing pinagtapunan namang ito ng hard drive ng CCTV at cellphone ng biktima. Dalawa raw ang pumasok sa kwarto ng biktima. Yung isa ay yung dinawit nila na isa at ayun kinuha natin at inimbestigahan natin. Ayon sa mga otoridad, personal na kilala ni Doc Ting ang mga sospek kaya may access ito sa kwarto ng biktima. Sinusubukan pang makuhanan ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamilya ng nasawi. Inilibing na rin itong Biyernes si Doc Ting Bolor. Nagpapatuloy pang investigasyon ng SITG Bolor sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Dalawang binatilyo na pawang 19 anyos mula sa Barangay Lagon, Daet, Camarines Norte ang kalaboso dahil umano sa pagnanakaw. Sa investigasyon, ninakaw umano ng mga sospek ang isang cellphone na nagkakahalaga ng 17,000 pesos mula sa isang 23 anyos na lalaking mula sa kaparehong barangay. Agad daw nakahingi ng tulong ang biktima sa mga kawani ng Camarines Norte 1st Provincial Mobile Force na nagkataong nagpapatrolya sa lugar nang mangyari ang insidente. Sa kasalukuyan, nasa himpilan ng Daet Municipal Police Station ang mga sospek para sa kukulang disposisyon. Namatang ibinuga ng Bulkang Taal ang makakapal na usok kaninang umaga, pero ilang namamasyal kampante sa aktibidad ng bulkan. Samantala, iginiit ng Batangas PDRMO na normal sa isang aktibong bulkan ang pagbubuga ng usok. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. First time makita ng malapitan ng pamilya Macabeo ang lawa at Bulkang Taal sa bahaging ito ng Lipas City. Galing silang Quezon City at dito napiling mamasyal kaninang umaga. Nagulat kami at na-amaze kami dahil ang ganda pala dito. Bagamat may makapal na pag-usok na namamataan sa bunganga ng bulkan, kampante naman daw sila sa pagtanaw-tanaw sa Taal. Alam daw nila ang gagawin. Kampante kami, alam na namin. Basta talagang tatakbo, may sasakyan naman, di ba? Alis agad. Hanggang tanghali kanina, pasulput-sulpot ang pagbubuga ng maputing usok ng bulkan. Senyales ng pagiging aktibo nito. Pero sa pagbabantay ng FIVOC sa nakalipas na magdamag, walang naitalang pagyanig sa bulkan. Ang babala ng otoridad, huwag magpapadala sa mga umunoy unverified information. Baka po may maglabas na naman ng mga fake news. Huwag silang maniniwala. Huwag magpapanik sapagkat ang nangyayaring ito is just a natural phenomena sa isang volcano na nasa alert level 1. Pag-iingat sa lahat ng pagkakataon ang dapat daw gawin ng publiko. Sakali mang makalanghap ng asupre, agad na mag-face mask at huwag lumabas ng bahay. Sumunod din sa abiso ng kinaukulan sa kani-kanilang mga lugar. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kumpara noong nakaraang linggo, mababawasan na ang pag-ulan sa Mindanao dahil pansamantalang nawala ang epekto ng shearline. Pero nagpapatuloy ang ihip ng amihan sa ilang bahagi ng bansa habang may posibilidad din ng localized thunderstorms sa iba pang lugar. Dahil din sa amihan, magiging maalon at delikadong pumalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na may hinang ulan sa Quezon at Mindoro provinces, maliban na lang kung magkaka-thunderstorms na posibleng magdulot ng malalakas na ulan. Dapat ding mag-ingat ang natitirang bahagi ng bansa sa mga biglaang pag-ulan. Mainit na tinanggap ng fans ang cast ng Asawa ng Asawa Ko at ilan pang Kapuso stars sa Kapuso Fiesta sa Lipas City. Samantalang ilang GMA Sparkle artists tinuruan magluto ng lomi the Batangueño way. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Napuno ng mga kapusong Batanggenyo nitong weekend ang Plaza Independencia sa Lipas City para sa Kapuso Fiesta. Bahagi ito ng pagdiriwang ng pista ng lungsod at ng patrong San Sebastian. Atid ng GMA Sparkle artist ang saya at kilig sa kanilang mga fans. Sobrang nag-enjoy po ako na makita po lahat ng mga artista ng Kapuso. Maraming artista! Masaya! Dumadagundong ang hiyawan kapag nakakadaupang palad ng paboritong GMA stars na sina John Rex, Paul Salas at E.A. Guzman.
Thank you for having me dahil ang sarap niyong kantahan, ang sarap niyong pag-performan. Sana naman tumata kami sa inyo at naging masaya ang inyong fiesta. Lalo pang pinainit ang gabi sa special performances ng ilan sa cast ng asawa ko na sina Kim De Leon, Tibok ng puso sa iyong pagmamahal. I just can't refuse it, like the way you do this. Martin Del Rosario. Hiyawan ang lumabas ang bida sa serye na si Jasmine Curtis Smith. Congratulations po sa inyo sa LGU ng Batangas ng Lipa. Congrats po and we hope to see you again next year. Very, very warm ang pag-welcome sa amin dito ng mga Lipeños ngayong fiesta dito sa Lipa City. Siyempre, hindi kumpleto ang pagbisita sa Lipa kung hindi matitikman ang authentic loming alae. Itinuro sa kanila ang pagluluto ng lomi the Batanggenyo way. Ano naman kaya ang rating? Tanong ng Gen Z, pang soft o hard launch ba? Siyempre 10. Ano lang siya, parang ala fantastic. Kasi yung lasa parang alam mo yun, parang orchestra sa taste buds mo. Alam mo, gamit na yung salitang napakasarap di ba? For me, nakakabaliw. Nakakabaliw dahil hindi ko alam kung ano ang uunahin ko sa sarap. Masyado ako na-overwhelm dun sa lasa and sa mga toppings. Hard launch, kaya naman kapag napunta po kayo dito sa Batangas, itry nyo din tong lomi nila kasi sobrang sarap. Flex na flex. Ito talaga guys, yung tunay na lomi. Lubos ang pasasalamat ng cast ng asawa ko at ng ilan pang Sparkle Stars sa pagkakataong makasama nila ang mga kapusong Batanggenyo. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.